Wow, good morning. Welcome back to our vlog with Ate Didin. This is our second adventure vlog and it's a Saturday today. So ito, tinan nyo, bihis na bihis kaming dalawa. What? Yan, dahil nga, actually ngayon ay July 25 and it's Tanhay City Fiesta Celebration. Wow! So, doon kami papunta. Yan nga kasi nga Sabado, walang klase at ayan, naka-chance tayo na makabisita. Lalo na kay Ate Didi, no? Kasi marami sa mga kakilala at mga kaibigan, no? Bilang kasi nga nasa sa radyo. At ito. So, What? yung nakakaabala yung hindi kasi namin yung aircon kaya malakas yung kanya tunog kaya ito yan so abangan kung anong mangyayari sa aming pagpunta sa Tanhay City. So of course yan, nakasuot tayo ng polarized sunglasses kasi ang nangyari ay sa araw na ito ay talagang napakasinag ng araw at napag-alaman ko na kahapon pala umulan. So nangamba yung mga taga-Tanhay kasi nga bispera sa kanila ay umulan. So yun. At ito naman, tinan nyo, sa Ate Didin, ayan. Ayan. Alam nyo kung anong ginagawa? Ayan, nilalagyan ng blackening. At ito, ayan. Pinasuklay niya ko kasi wala akong suklay daw. Ayan, nanuklay tayo. Eh, yung suklay pa naman natin. Tingnan yung suklay natin. Yung suklay ko na nasa car. Ayan. Si Ate Didin, continue, nasa auto na lang siya nag-make up, naglagay ng blackening para sa buhok. Yeah, para nga pang para young looking. Ito medyo matagal-tagal na kami nakasakay at hindi pa rin tapos si Ate Didin sa kanyang mag-parlor sa loob ng kuwan, sa loob ng auto natin. Yan. So nandito na kami sa ngayon sa highway. Yung kanina dun pa kami sa kuwan, diversion road na magkataso ito. Nakalabas na kami ng highway. More or less nasa mga 7 minutes na kaming naglakbay mula sa amin. Diretso na kami. Yan. So, yung Tanay City ay more or less nasa mga 35 kilometers galing sa amin. So, ito na. Dahil napakainit. Buti lang nakabili tayo ng polarized sunglasses sa online. At ayan, medyo maganda sa mata, no? Kasi yung polarized pag ma-adjust, pag medyo mainit, parang nagdidim yung ating paningin at pag madilim naman medyo lumiliwanag. So eto na, so tawanan lang kami ng tawanan kasi nga ang nakakakuan dito kasi si Ate Didin, alam na niya kung saan yung bahay. Pero ewan ko lang kung bakit ngayon parang hindi na niya nakabisado. Kaya nag-uusap kami kung saan shortcut. Pero ang sabi ko sa kanya, huwag na lang tayo mag-shortcut kasi anyway, maaga pa eh. So, bali umalis kami sa amin nasa mga 10 o'clock sharp. So, at least ang tansya ko sa biyahe ay nasa 45 minutes
maliban lang kung ma-traffic, aabot talaga ng 1 hour. So, yan. Nag-uusap kami kung shortcut ba o di ba o hindi na lang. Pero actually, para sa akin pwede na rin hindi mag-shortcut kasi nga maaga pa. Hindi pa masyadong mga maraming sasakyan. Uh-oh. Although, siguro nandun na sa mga 11:40 na kami darating doon. Hindi naman kasi ako masyadong matulin magpa-takbo ng sasakyan. What? So, ito. Ayan. So, nagpaplano kami. Ayan, plano. Paano? Pag galing doon, saan tayo magpa-park? Tapos, kasi yung una naming destination nasa unahan talaga ng kuan. Nasa unahan ng city proper ng Tanay, pero hindi masyadong malayo. Going north. Tapos yung pangalawang bahay na aming pupuntahan ay pabalik. What? Pabalik, What? nasa ilan? Siguro nasa mga 1 kilometer pabalik. Puro lang nasa highway. So ang kuwan ko doon, ang tansya ko siguro pagbalik namin baka ma-traffic na kasi nga fiesta nasa highway. So doon ang may exactly natatakot, pero parang ganun nga kasi kung saan kami makakaparking. Ayan. So plano ng plano. At I guess hanggang dito may ginagawa pa rin si Ate Didi na bablas on ba yan or ano ba yan. Ayan. Alright. So medyo malayo-layo rin ang aming biyahe. So ngayon nandito na kami sa kuan, banda ng San Jose. Ayan. So kasi lumagpas na kami ng Sibulan. So nasa San Jose na kami. Tapos alam naman natin may pang-apat kasi, pang-apat na munisipalidad yung kuan, Tanhay, mula sa syudad ng Dumaguete. Meron tayong sa Sibulan, San Jose, Amlan, at yung nga yung Tanhay. So nasa San Jose na tayo. At actually malapit na yung San Jose at saka Amlan. Ilang minuto lang. Agad malalapit lang yung mga ko dito. Ganit yun. So we're crossing a bridge. So actually sa San Jose na to. At ang mahirap dito mga travel yung pag nasa highway ka, pagtapos talagang sunod-sunuran ka sa truck na malaki kasi mahihirapan kang So buti lang dito banda parang 4 lanes na tayo. 4 lanes na tayo dito at kapit na to, pasok na to sa area ng Tanay City. So tingnan natin kung makaka-overtake ako dito banda. Dito bawat gilid ay palaisdaan. Ayan, tingnan natin ito. Ayan. So dito ako sa right side nag-overtake kasi anyway nga 4 lanes ito. So sinundan ko lang yung motor and actually pa na to bali area na ng Tanhay. So dito yung tinatawag na Pulo, tapos yung may mga bahay-bahay na dyan, yun yung tinatawag natin Tugas, barangay Tugas. So yan, tinan natin, pasok na tayo, lapit na. Actually mga 1 kilometer na lang ay yung parang city center talaga ng Tanhay. So tinan natin dito medyo maaliwalas pa, wala pang mga sasakyan.
May isa-isa lang. Yan. So, yun nga. Kasi nga, ito yung oras natin ay nasa 10. Ayan. Lapit na para alas 11 yun. Natagalan kami. 10:46 ang oras. So, mga just 4 minutes. Papasok na yun sa city proper. Yan ito. So, yun nga, may actually dun sa patutunguhan namin, may shortcut pa left. Pero, sabi ko lang kay Didin, magpana na tayo. Diretso, anyway, yun nga, medyo wala pang traffic kasi nga maaga pa. Yan. So, dito na. Malapit na tayo talaga sa kuwan. Sa city proper. Ng Tanay City. So, ito medyo, yan, tignan nyo. Medyo nahinto tayo ng konti kasi ito, kasi nga sa syudad na. So, medyo marami ng motor at sasakyan. So, tingnan natin pag dating natin sa talagang city proper. Anyway, yung city proper, lagay natin yung talagang busy street ng Tanhay ay medyo maikli lang. Kasi yung busy city lang na yung parang may curve lang dyan eh. May curve sa Tanhay. Yun lang dyan yung parang busy streets nila. Then, after mga 1 kilometer from that, maliwalas na naman. So, from north to south, siguro nasa mga kuwan lang. Nasa mga hindi abot ng 2 kilometro yung parang busy streets ng Tanay City. Hindi abot ng 2 kilometers. Tapos pag lagpas dyan, hindi na masyadong matraffic. Yun nga lang, medyo narrow yung kuwan eh. 2 lanes lang yung kalsada dito sa city, kaya hindi ka talaga makakapagtakbo ng medyo matulin. So, ito. So, ito. Pasok na tayo sa city center. Ito, pasok na tayo sa isang truck. Malapit na tayo. Kasi dito, road dyan, pag-road natin, diretso na. So, pag-road ko, national highway pa nito. So, natin mo kapag-traffic din dito. Malalapit lang. So, pasensya. Ayan. So, tingnan natin. Huwag mainit. Kasi parang ang nangyayari dito parang eat and run. Parang eat and run. Kasi nga may 3 bahay ang plano na akyatin ni Ate Didi for today's fiesta. So actually itong unang bahay na pupunta namin, pangatlong beses na ni Ate Didi. Ako first time ko at yung anak ng may-ari ay actually player ko, so kakilala rin. Tapos yung may-ari naman ay kliyente ni Lidin sa radyo, nagpapa-advertise. So ito diretso
house. Daan namin sa first house. Yes. And then, nalagay yung sa tusin. Ano, no brainer siya. Ha? No brainer. Saan na lagi ka bag? I give me a gift. Gift? Gift. Adidas? Gift. Wow. Dito sa taga first house. Mana. So, iyan. Done na kami sa first house. Tatatlo lang kami kumain. Sige, so makikita niyo yung picture dyan. Tapos, ang problema, bali sa opposite side kami ng daan at nahihirapan kami sa kuwan sa traffic. So, tingnan nyo yung sa left side namin. Kasi pabalik kami, pabalik. So, we will try na doon kami sa unahan. Pero pagpunta namin sa unahan, napakataas pa palang linya. So, kaya nag-decide kami na huminto at naghintay ng timing na para kung may medyo maluwang, pakakaliko kami. So ayun, after mga ilang minuto, mabuti lang ikot kami at yun, pasok din. At ito, umiwas din kami sa matraffic. So nagdimano kami. Yan, para nga maiwasan yung traffic kasi napaka-traffic na kasi alas 12 na alas 12 pasado. Hindi nga lang alas 12, alauna na. So kaya ayan. So medyo umikot kami para nga medyo madali ang pagpunta namin sa kabilang bahay o sa pangalawang bahay. Yan. So pero yun pa rin. Yan. So buti na lang may malulusutan kaya hindi naman kami masyadong nainit at yun, kung mamasdan nyo nakakaandar naman kami. Yan, so liko na kami. So actually ito pabalik, ito yung curve kanina na dinaanan namin at ito pabalik na kami kasi nandun yung bahay ng former barangay kapitan. So ayan, naghahanap kami ng parking space kasi nga fiesta, so sana makahanap kami dito para madali, no, yung aming baba kasi yung bahay ng kapitan medyo interior, so maglalakad pa kami. Ayan, tinuro ko papasok kami dun sa, pero ang pagpasok namin ay paglakad, hindi kami makakapasok na asan yung mga sok na yan.
tingnan nyo yung posisyon ni Ate Didi. Ikaya kasi papauwi na kami. Actually nga, galing kami ng Pamplona, kinuha namin yung speaker ko na ginagamit sa school. At yan, tawanan na lang kami ng tawanan. Kasi instead na may pangatlo pang bahay, ay ito, hindi na namin na ituloy. You know what? Dahil nga doon sa pitaka ko na nakala ko nawala. So, nabalisa kami. Instead na matuloy sa atong bahay, Pamplona, kinuha namin yung speaker na gagamitin ko sa school at yun, nagahay na. At dito, hindi namin inakala dito, kasi dito napakaluwang ng papunta namin sa Pamplona, kasi ganito yung parang shortcut. So akala namin ganun rin mangyayari na wala talagang katao-taon, pero yan, tinan nyo, ito kami dito pa lang. Tapos actually natagalan kami dyan. Natagalan kami doon. Buti lang may isang tao na voluntaryo mag-traffic. Kasi mula doon hanggang sa National Highway, nasa 100 meters di nga aabot. Pero yun nga, dahil yun nga, may nadaanan pala kami na may nasiraan. Tapos napakanaro. Yun. Tagal kami nakalusot. Ito, grabe yung sa unang bahay. Kami tatlo lang ang bisita. Uh-oh. So, kain ka agad. Ayan, tapos na. Malaki na Goodbye. ang smile. At nasakay ulit sa aming auto para sa susunod na bahay. At ito, miski na tagalan kami sa traffic, pero ito kaming tatlo. Ito yung pamilya. At ito yung isang photo na nandito yung aking former player. So, thank you for watching. Abangan ang susunod na Kabi Vlog na Ate Didi.